Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, November 14, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, mga sangkot sa anomalya sa flood control projects walang Merry Christmas dahil siguradong makukulong bago magpasko. Dating House Speaker Martin Romualdez hindi pa kasama sa mga sasampahan ng kaso kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dapat nang ipakulong ang sarili dahil sa mga pagkukulang nito, ayon kay Vice President Sara Duterte. Pasaporte ni dating Congressman Saldico agad na kakansilahin kung may legal na basihan, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagbaba ng piso kontra dolyar at pagbagal ng ekonomiya hindi lang dahil sa korupsyon, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile pumanaw na sa edad na 101. Sa ating pong Metro News, 14 na litsunan sa Laloma, Quezon City, pansamantalang ipinasara makaraang magpositibo sa African swine fever ang ilang mga baboy. Science and Technology News, pag-inom ng paracetamol sa panahon ng pagbubuntis, walang kaugnayan sa pagkakaroon ng autism ng isang bata, batay sa pagsusuri ng mga researcher. Lifestyle News, Philippine rice variety na dinurado, wagi sa World's Best Rice Award. Basic Trivia, ngayong petsa, nanguna sa US single chart ang awitin ni Ray Charles. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, isang lalaki sa Russia nagpanggap na nakarnap ang kanilang sasakyan para hindi makasama sa pagsha-shopping ng kanyang asawa. Ang ating po oras, 6:45 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman, 774 Balita Ngayon. Narito naman po ang detalye ng mga balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa kulungan ang bagsak ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects bago magpasko. Ayon sa Pangulo, hindi magiging merry ang Christmas ng mga sangkot sa anomalya dahil tapos na ang kanilang maliligayang araw sa pag-abuso sa pondo ng gobyerno. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Sa datos ng Pangulo, 3 kontraktor ang sinampahan na reklamong kriminal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Office of the Ombudsman, kabilang ang St. Timothy Construction ng mag-asawang Diskaya, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. 25 naman ang inireklamo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman, kabilang ang mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez at mga kontraktor gaya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Inirekomenda na rin anya ng ICI sa Ombudsman na masampahan ng kasong kriminal at administratibo ang 37 individual, kabilang ang ilang dating DPWH officials, contractors at mga mambabatas, gaya ni na Senador Joel Villanueva at Senador Jinggoy Estrada, dating Congressman Zaldico, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magpapatupad ng reforma para tudukan ng katiwalian sa bansa. Transparency Portal ilulunsad. Chanel Salazar sa report.
Magpapatupad ng mga sistematikong reforma sa gobyerno si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para hindi na maulit ang mga pang-aabuso sa pondo ng bayan. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga reformang ito ang paglalagay ng transparency portal na magbibigay sa publiko ng mas malawak na akses sa impormasyon tungkol sa mga proyekto ng gobyerno gaya ng listahan ng kontratista, lokasyon, halaga ng proyekto at iba pang detalye para mas mapantayan ito. Kapag may nakitaan niya sa portal na hindi tugma sa patakaran o may kahina-hinalang galaw, mabilis itong matutukoy at agad na maaksyonan. Bumubuo tayo ng transparency portal upang makapagbigay sa publiko ng mas malawak na access sa impormasyon tungkol sa mga proyekto, kabilang ang mga detalye hinggil sa mga kontratista. Nagpapatupad ng tanggapan, lokasyon at status ng proyekto. Ibig sabihin, babantayan natin ng husto every step of the way. Bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong hindi tama nagawa o against the rules and regulations ay makikita natin kaagad. At kasama rin sa reforma ang paggamit ng artificial intelligence sa pagdisenyo ng proyekto, sa bidding at sa pagbabayad. Sa AI system, nakikita ang buong proseso ng kontrata at kapag nakita ang mali at kahina-hinalang bahagi ay otomatiko itong itatag para maimbestigahan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Hindi pa kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mga mambabatas na inirekomendang sampahan ng kaso kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga aligasyon laban kay Romualdez ay lumitaw pa lamang sa mga pagdinig sa Senado at wala pang konkretong ebidensyang maaaring gamitin bilang basihan ng formal na reklamo. Anumang pagsasampa ng kaso ay dapat nakabatay-an niya sa matibay na ebidensya at hindi para sa optics o pampublikong impresyon. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na bukas ang administrasyon sa anumang bagong impormasyon na maaaring magpabago sa kasalukuyang sitwasyon. the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaugnay nito, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng sumbong sa Pangulo Portal na anyay nakapagbibigay ng mahalagang impormasyon na ginagamit ngayon sa malawakang investigasyon. Ayon sa Pangulo, sa ngayon umabot na sa mahigit 20,000 reports ang natanggap ng sumbong sa Pangulo Portal na karamihan ay may kinalaman sa umano'y pang-aabuso at anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Dalawang lider ng Kamara sang-ayon na wala pang ebidensya na magsasangkot kay dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control project scandal. Grace Mariano sa detalye. Sang-ayon sina House Deputy Speakers Ronaldo Puno ng Antipolo at Paulo Ortega ng La Union sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala pang ebidensya na magsasangkot kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa maanumalyang flood control scandal. Ipinunto ni Puno na hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Romualdez noong 19th Congress at ang pagpirma nito sa 2024 General Appropriations Bill ay ministerial lamang bilang pinuno ng Kamara. Dagdag pa ni Puno, hindi maituturing na ebidensya ang testimonya ni Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee lalo't kinumpirma ng Korte na palsipikado ang notaryo nito. Diin naman ni Ortega, malinaw ang mensahe ng Pangulo na ang mga kaso ay dapat isinasampa batay sa ebidensya, hindi sa ingay o chismis at mga espekulasyon lamang. Git ni Ortega, dapat mapanatili ang kredibilidad ng bawat institusyon dahil
ang serbisyo sa publiko ay dapat patas, kung saan walang puwang ang pagsira ng reputasyon na base lamang sa mga pasaring at haka-haka. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na dapat nang ipakulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang sarili dahil sa mga pagkukulang nito. Reaksyon nito ni VP Sara sa pahayag ni Pangulong Marcos na may makukulong na kaugnay ng maanumalyang flood control projects bago magpasko. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya. Ano talaga? Meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Nanindigan din si VP Sara na dapat mapanagot si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, makaraang sabihin ng Pangulo na hindi pa kabilang si Romualdez sa mga sasampahan ng kaso kaugnay ng anomalya. Gate ni VP Sara, may isiningit na items ang Kongreso sa General Appropriations Act na hindi kabilang sa National Expenditure Program o NEP at ito ay matibay ng ebidensya na may natanggap ang mambabatas. 774 Balita Ngayon. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit hindi pa rin nakakansela ang pasaporte ni dating ako Bicol Congressman Zaldico na iniimbestigahan dahil sa umano'y anomalya sa flood control projects. Nasa abroad pa rin si Ko at tumatangging umuwi sa Pilipinas dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay batay sa pahayag ng kanyang abogado. Ayon kay Pangulong Marcos, walang kaso na naisampa laban kay Ko sa ngayon kaya wala pang legal grounds para agad kanselahin ang kanyang passport. Oras anya na magkaroon ng legal na basihan, agad tutugon ng gobyerno para kanselahin ang pasaporte ni Ko at mababalikin siya sa bansa upang harapin ang mga aligasyon ng korupsyon sa pondo ng bayan. The legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it, but that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Tumanggi naman ang Pangulo na magbigay ng direktang opinyon kung least guilty ba si Ko at kung maaari siyang gawing state witness, pero posible niya itong maging opsyon kung makikita ng korte na maliit lamang ang papel niya sa anomalya. Gid pa ng Pangulo ang hukuman na magtatakda kung gaano kabigat o kababaw ang pagkakasangkot ni Ko sa flood control anomaly at kung kwalipikado ba itong maging state witness. 774 Balita Ngayon. Ipinaliwanag din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lang korupsyon ang dahilan ng paghina ng ekonomiya kasunod ng pagbaba ng piso kontra dolyar at pagbagal ng paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Mahabatid na naitala noong Miyerkules ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan at bumagal din sa 4% ang GDP growth sa third quarter at muling bumagsak sa pandemic levels ang stock market. Aminado naman ang Pangulo na malaking hamon ng mga numerong ito pero hindi ito isusuko ng pamahalaan. Sunod-sunod din anya na kalamidad ang tumama nitong mga nakaraang buwan kaya maraming negosyo ang huminto at marami ang nawala sa working days sa mga manggagawa na malaking dagok sa produksyon at kita ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Pangulo Marcos, hindi rin dapat baliwalain ang pandaigdigang sitwasyon kung saan nagbabago ang trade structures at nadadamay maging ang matatag na ekonomiya ng ibang bansa. The reason that we had that is that there really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo, yung nawala na working days na sa sa ekonomiya natin because of climate change. And you have to also remember the situation, the global situation. We are not the only ones suffering
the shocks that come from the new trade structure that has been imposed on the rest of the world. And so we are all adjusting to that. Kaya yung mga growth rate na lahat ng grupo all around the world is falling. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, away politika hindi nakakaapekto sa pagbagal ng pag-usad ng ekonomiya. Narito naman po ang report ni Conde Batak. Nilinaw ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na hindi naging dahilan ng political infighting o labanan sa politika ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte para bumagal ang pag-usad ng ekonomiya. Sa pagsisimula ng plenary debates para sa 2026 national budget, tinanong ni Senator Risa Hontiveros kung dahil ba sa away sa politika ng nabuwag na UNITEAM ang dahilan sa pagbagal ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa 4% ngayong third quarter ng taon. Ayon kay Gatchalian, hindi nakaapekto sa bahagyang pagbagal ng usad ng ekonomiya ang politika at kung sakaling mayroon mang epekto sa ekonomiya, mahirap naman anya itong sukatin o bilangin. Sinabi pa ni Gatchalian na marami sa mga lokal na negosyante ang sanay na sa nangyayari sa politika pero hindi itong nakakaapekto sa kanila at kung sakali naman ay karaniwang mga foreign investors at foreign companies ang apektado na gustong pumasok sa bansa. Tinukoy ng senador na 2 factors ang sanhi ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya sa bansa. Ito ay ang magkakasunod na bagyo at lindol na nagresulta sa kanselasyon ng pasok sa eskwelahan at mga trabaho na nakaapekto sa economic activity at kita. Ikalawang dahilan ay ang mabagal na konstruksyon ng mga infrastruktura bunsod ng natuklasang katiwalian sa flood control issue na nagdulot naman ng massive ripple effect para makapag-generate ng kita at trabaho sa construction industry. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Mga sundalo sumabak sa counter-landing at land defense exercise sa nagpapatuloy na Ajex Dagit pa. Detalye hatid ni Angel Garcia. Nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines ang counter-landing at land defense exercise sa ilalim ng AFP Joint Exercise o Ajex Dagit pa 09-2025 sa Lapas, San Dunes, Lawag, Ilocos Norte. Isinagawa ito sa isang estratehikong lugar sa hilagang maybaying bahagi ng bansa kung saan tampok ang pagiging maagap ng mga sundalo sa pagsasanay at kakayahan nitong magsagawa ng pinagsanib na operasyon sa depensa. Nagkasadi na iba't ibang unit ng AFP ng Simulated Coastal Defense Maneuver na nagpapatunay ng mahusay na interoperability sa pagitan ng mga ground, artillery at armored units. Kabilang sa mga ginamit na gagamitan ay yung 105mm na howitzers, Sabra light tanks at V-150 light armored vehicle. Nakibahagi din ang mga tauhan ng Philippine National Police para sa medical at emergency response scenario. Sa pamamagitan ng naturang pagsasanay, naging tuloy-tuloy ang kahandaan ng AFP na layong matiyak na ang bawat unit ay sanay, handa at may sapat na kagamitan para ipagtanggol ang soberenya at integridad ng teritoryo ng bansa. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Pumanaw na si dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kahapon November 13 sa edad na 101. Batay sa inilabas sa pahayag ng anak nitong si Katrina Ponce Enrile, payapang pumanaw ang kanilang ama habang nasa kanilang tahanan. Nagpaabot naman ang pamilya ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nagdasal at nagpahayag ng suporta para sa dating senador. Bukod sa pagiging Senate President, si Enrile ay naging Minister of National Defense at Justice Secretary sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Siya rin ang tinaguriang isa sa mga pangunahing arkitekto ng martial law noong 1972. Samantala, nagpahayag ng pakikidalamhati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpanaw ni Enrile na tinawag niyang isa sa pinakamatagal at pinakaiginagalang na lingkod bayan ng bansa. Ayon sa Pangulo, mahigit 50 taong naglingkod si Enrile at tumulong magbigay direksyon sa bansa. Hanggang sa huli na natili umano itong matalino, malinaw mag-isip
at matatag sa paniniwalang ang batas at pamahalaan ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7:02 ng umaga. Ako pa rin ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Nagpositibo sa African swine fever ang ilang mga baboy sa Laloma, Quezon City matapos ang isinagawang pagsusuri ng Quezon City Veterinary Department. Mula dito ay nirekomenda na isailalim sa culling ang mga apektadong baboy upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ipinag-utos din ng Quezon City LGU ang temporary closure ng 14 na lechyonan sa Laloma alinsunod sa payo ng Bureau of Animal Industry, Quezon City Veterinary Department at City Health Department. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na isolated lamang ang ASF sa Laloma at walang banta sa iba pang pamilihan sa lungsod. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 3 centavos, 68 pesos and 44 centavos sa ng palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 54 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 74 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi November 13, 47, 29, 45, 48, 26 at 46 kung saan walang nanalo ng 15,840,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 18, 28, 8, 30, 41 at 6 kung saan isa ang maswerteng nanalo ng 81,810,102 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Pag-inom ng paracetamol sa panahon ng pagbubuntis, walang kaugnayan sa pagkakaroon ng autism ng isang bata batay sa pagsusuri ng mga researcher. Detalye po ihatid sa atin ni Rosemary Miranda. Walang malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga buntis na umiinom ng karaniwang painkiller na paracetamol at pagkakaroon ng autism ng kanilang mga anak sa kabila ng paulit-ulit na pahayag laban dito ni US President Donald Trump. Noong Setyembre ngayong taon na magdulot ng galit mula sa mga medical community, ang pahayag ng Pangulo ng Amerika na nagsasabing nauugnay ang paracetamol o kilala rin bilang acetaminophen sa mas mataas na rate ng autism. Pinayuhan pa ni Trump ang mga buntis na tiisin ng sakit sa halip na uminom ng paracetamol na hindi sinang-ayunan ng mga health researcher at nagbabala na maaari itong magdulot ng takot sa mga kababaihan para sa kanilang pinakaligtas na opsyon upang maibsan ang sakit habang nagbubuntis. Maaari rin umano itong magpataas ng stigma para sa mga individual na may autism. Binigyan diin ng World Health Organization na walang matibay na ebidensya na nagpapakita na nagdudulot ng autism ang paracetamol na siyang pangunahing sangkap na ginagamit sa mga painkiller tulad ng Tylenol at Panadol. Nitong Lunes na isapubliko sa British Medical Journal ang pinagsama-samang pagsusuri ng lahat ng scientific research na isinagawa hinggil dito. Mayroong ilang mga nakaraang pag-aaral na nagmungkahi ng isang posibleng ugnayan sa pagitan ng paracetamol at autism o Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Gayunman, ang kalidad ng mga pag-aaral ay nasa antas ng low to critically low dahil hindi nagsagawa ang mga mananaliksik na mga hakbang na nagpapakita ng potensyal ng mga misleading factor tulad ng kung mayroong history ng autism sa pamilya. Ang mga kontrobersyal na nakaraang pag-aaral na ito ay hindi rin makapagtatag ng eksakto kung paano maaaring maging sanhi ng autism ang paracetamol. Dahil dito, nanawagan ang mga health researcher ng mas mahusay na pananaliksik na may kaugnayan sa kalusugan ng kababaihan. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW-4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News.
Philippine Rice Variety na Dinorado wagi sa World's Best Rice Awards. Detalye po yahatin ni Mika Fajardo. Nasungkit na Filipino rice variety na NSIC RC218 o mas kilala bilang Dinorado, ang ikalawang pwesto sa World's Best Rice Awards na ginanap sa Phnom Penh, Cambodia. Ayon sa Department of Agriculture o DA, isa sa mga nangibabaw ang Dinorado laban sa 30 entries mula sa mga rice powerhouses tulad ng Thailand, India at Australia. Isinumita ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM ang rice entry na ito na ginawa ng Philippine Rice Research Institute ng DA noong 2009 at kilala sa aroma, lambot at lasa nito. Samantala, pareho itinanghal na World's Best Rice ang rice variety ng Vietnam at 3-time champion na ST25 variety at ang 7-time champion of Karumdul ng Cambodia. Ang paligsahan ay hinuhusgahan sa pamamagitan ng double-blind evaluation na pinangunahan ni Chef Robert Nieto na kilala bilang Chef Buttercup, ang reigning Lord of Rice champ ng California. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa nanguna sa US single chart ang awitin ni Ray Charles. Ano ang kantang ito, alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, November 14, taong 1960, nanguna sa US singles chart ang awitin ng American singer, songwriter and pianist na si Ray Charles na Georgia on My Mind. Ang awitin na isinulat noong 1930 ni na Huggy Carmichael at Stuart Gorrell, na una na ring nirecord ng taon na yon. Sa mga sumunod na taon ay marami na ring artist ang naglabas ng kanilang bersyon ng Georgia on My Mind, gaya ni na Louis Armstrong, Coleman Hawkins at Mildred Bailey. Ngunit ang pinakakilalang bersyon ng kanta ay ang kay Ray Charles na isa ring native ng state of Georgia sa south ng US. Ang bersyon niya ay nirelease noong September 1960 at bahagi ng kanyang 1960 album na The Genius Hits the Road. 2 beses na nagwagi ng Grammy Awards ang Georgia on My Mind. Una noong 1993 para sa 1960 recording sa ilalim ng ABC Paramount label sa bersyon ni Ray Charles. Habang ang pangalawa naman ay noong 2014 para sa una nitong recording noong 1913 ni Carmichael sa ilalim ng RCA Victor label. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin namang pong balitang kakaiba, isang lalaki sa Russia nagpanggap na nakarnap ang kanilang sasakyan para hindi makasama sa pagsashopping ng kanyang asawa. Detalye po ng balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga ka-music. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Pansamantalang ipinagbabawal sa lungsod ng terasa sa Barcelona, Spain, ang pag-adop ng itim na pusa ngayong Halloween. Ayon sa mga otoridad, anumang request hinggil sa pag-aampon ng mga itim na pusa ay hindi aprobahan mula October 1 hanggang November 10 upang maiwasan na magamit ang mga pusa sa mga ritual na may kinalaman sa Halloween. Inihayag ni Animal Welfare Counselor Noel Duque na mula noong nakaraang linggo ay tumaas ang bilang ng adoption request para sa itim na pusa para sa ritual purposes o hindi kaya ay para gamiting dekorasyon. Ibinabala ng Animal Welfare Groups ang posibilidad na masaktan o mapatay ang mga pusa sa oras na gamitin sila sa mga ritual bilang props. Magbabalik naman ang normal adoption and fostering process pagkatapos ng Halloween. Ayan mga kanyosika. Siyempre yung Halloween ay kumbaga bahagi na yan ng tradisyon, ano? Tinatawag na tradisyon, pero yun nga kung gagamitin ng mga hayop sa pananakot at sila masasaktan, talagang maling-mali iyon, ano? Hindi sila dapat madamay diyan sa trick or treat. Pero ganun pa man.
in-encourage ka na mag-suot na lang ng mga anong tawag nito, mga santo, no? Katoliko, mga santo ang mga kabataan dahil yan naman ay All Saints Day. Pero siyempre doon sa Catholic faith yun, iba talaga nag-celebrate ng Halloween ng mga may katatakutan. No? Pero talagang ganon, ang mga kabataan nag-enjoy din naman sa trick or treat. So talagang bahagi din yon ng kaligayahan tuwing November. Okay, pero na huwag natin kakalimutan ang alaala ng ating mga yumao ngayong undas. Ipagdasal natin sila. Ako si Dr. Sil, just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong isa pang balitang kakaiba. Pero ito yung ating featured balitang kakaiba ngayong araw po ng Friday. Yung isang lalaki sa Russia nagpanggap na nakarnap ang kanilang sasakyan para hindi makasama sa pagsha-shopping ng kanyang asawa. Naku po, nahaharap po ngayon mga kanyusik sa malaking problema ang isang lalaki sa Russia. Makainraan niyang palabasin na nakarnap ang kanilang sasakyan para hindi siya maisama sa pagsha-shopping ng kanyang asawa. Iniulat ng mga pulis sa Russia ang isang kakaibang insidente ng carnapping na naganap noong Abril, ngunit itong Oktubre lamang ibinahagi ng mga pulis. Ayon sa mga otoridad, isang babae ang tumawag sa kanila upang i-report na nanakaw ang sasakyan ng kanyang mister na nakapark lang malapit sa kanilang bahay. Makalipas lamang ilang minuto ay tumawag muli ang babae at iniulat na natagpuan na nila ang sasakyan. Nang dumating na ang mga pulis ay agad nilang ininspeksyon ng sasakyan at doon lumabas na mayroong force entry na naganap at maging ang ignition switch ay nasira. Nang sinimulan ng tanungin ng mga pulis ang lalaki, doon na sila nagduda dahil hindi magkakatugma ang mga sinasabi nito. Matapos ang isinagawang investigasyon, natuklasan ng mga otoridad na pinlano ng lalaki ang carjacking para lang magkaroon siya ng excuse at hindi makasama sa pag-shopping ng kanyang misis. Bagaman walang criminal record ang lalaki, nanganganib ito ngayong makulong ng hanggang 2 taon at mapatawan ng travel ban dahil sa pagbibigay ng maling sumbong. Ayan, talagang yung mga misis dyan, nako relate dyan mga kanyusik, no? Na yung mga mister, nako parang, alam mo yon, ayaw na ayaw sumama sa pagsa-shopping, sa pamimili. Kung sasama man yan, ang unang hahanapin yan, upuan. Ayan, sasabihin yan, hintayin na lang kita dito. Pagkatapos mo mag-ikot-ikot, balikan mo na lang ako dito. Nako. Pero yan, sana nga mga kanyusik, wag naman umabot sa punto na ganyang magpapanggap pa kayong nakarnap ang sasakyan para lang hindi makasama sa pagsha-shopping. Minsan mga kanyusik, yung pag-grocery, yung pagsha-shopping, parang nagiging bonding din yan ng mag-asawa, no? Yung pamimili. Kasi doon talaga parang nagkakaroon din kayo ng time para sa isa't isa. Ano na yun parang paraan na ninyo ng pagde-date. Yan, kaming mag-asawa, yan na yung date namin grocery at pagsha-shopping. So yan mga kanyusik, ang ating pong balitang kakaiba ngayong araw po ng Friday. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Friday, ang ating question of the day. Magandang development na ba ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naisampa na sa ombudsman ang kaso sa 37 sangkot sa flood control scam? Ayan mga kanyusik, ang ating pong bibigyang opinyon ngayong araw po ng Friday. Para po sa mga gusto nang magpadala ng kanilang opinyon sa ating topic, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Muli po ang ating question, magandang development na ba ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naisampa na sa ombudsman ang kaso sa 37 sangkot sa flood control scam? Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, November 14, 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo, at napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.
Mayroon na lamang po tayong 41 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:17 ng umaga.